Natimbog ng mga otoridad ng isang sabong ng mga kabayo na isinasagawa sa isang liblib na lugar sa Davao Occidental. Di umano, ang barangay captain pa raw ang promotor. Kap! Bawal na po sa batas yan! Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Ang animal cruelty hindi lamang limitado sa mga alaga nating aso at pusa. Sa Santa Maria, Davao Occidental, may kubling lugar na naging saksi sa pang-aabuso sa mga kabayo. Liblib, matarik ang daanan at mahirap daw pasukin ang lugar ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, Region 11. Ang matitikas at maliliksing kabayo, sila ngayon ang ibinibida sa isang iligal na industriya ng sabong o organized horse fighting. Ito ang nakababahalang impormasyon na natanggap ng grupong Animal Kingdom Foundation o AKF nitong July 2026. Attorney, paano po nakarating sa inyong opisina yung tip o yung reklamo na mayroong tupada? Sabihin na natin, no, yung sabong ng mga kabayo doon sa lugar na iyon. Nagsimula po kasi yan, nagmo-monitor kami ng napakaramit iba-ibang lugar na horse fighting. So, nandami po nagpapadala sa aming inbox sa aming Facebook, mga messages. At yun po, binantay na namin yan. Ang organizers ng sabong, todo promote din ng kanilang event sa social media. Base po, attorney, sa inisyal na impormasyon, sino-sino ang lumalabas na promotor o yung mga nasa likod ng illegal na operasyong ito? Unang-una po, ang nakapronta dyan ay ang Taghoy Promotions na tinatawag po nila. Iba-iba kasi mga promotional group yan eh. So sa Facebook nila, meron na nakapronta dyan na Taghoy Buka Promotion. Pero ang mas ikinagulat ng mga otoridad, hindi raw basta-basta ang promotor ng larong ito. How true po ba ito? Attorney, kadalasan po sa mga ganitong illegal na operasyon, gusto nating malaman kung meron bang malaking isda o yung big fish, yung tinatawag na pasimuno nitong horse fight. Opo, kasi nagkaroon nga po ng pre-surveillance yan at nalaman nga po na even yung facility, yung space, yung ground kung saan nangyari yan, pagmamay-ari raw po ng ating barangay captain dyan. At bukod po doon, siya rin po ang nagmamando doon sa away, paaway ang tawag po nila dyan. Siya rin ang nagbabando doon at may mga ebidensya po tayong may papakita na nandun po siya during the time ng paaway. Hanggang nitong July 9, 2026, tinutukan ng CIDG, Provincial Field Unit ng Davao Occidental, ang 3 araw na horse match. Nakita natin doon sa kinandak natin na casing is talagang on July 9, preparado na yung venue para sa gaganapin na event on July 10, 2026. Bago mangyari ang laro, July 9, 2026, pinuntakan ng mga operatiba ang lugar. Sa surveillance video ng mga otoridad, makikita na unti-unti nang inaayos ang arena na magiging venue para sa inaabangang laro. Dito po sir, sa video, dito makikita natin yung sinasabi natin kanina na meron silang ginagawang parang makeshift na arena. Gamit yung trapal at the same time, yung hugis ng arena is circular. So, makikita natin dito na meron na rin yung mga makeshift na horse keep. Doon nilalagay yung mga kabayo pansamantala habang wala pang laban. Isa rin sa mga ebidensyang nakalap ng CIDG, PFU Region 11, ang tarpaulin na nakapaskil sa arena kung saan makikita ang promoters ng laro. Sa ikalawang araw ng pagmamanman ng mga otoridad, July 10, 2026, muling umikot ang mga operatiba para magsagawa ng surveillance sa unang araw ng horse fighting sa lugar. Sa video, maririnig na ang halinghing ng mga kabayo at malalakas na hiyawan ng mga parokyanong nanonood sa brutal na sagupa ng mga hayop. Makikita natin dito yung aktual na paglalaban ng mga kabayo. Kung saan makikita natin dito yung 2 lalaking kabayo at yung isang babaeng kabayo nasa gitna ng arena. Sistema kasi nito parang yung babae pinag-aagawan ng 2 lalaking kabayo at doon sila nag-aaway. Ang masaklap, hindi lang ito normal na horse fighting dahil ang mga kabayo
pinagkakakitaan na rin ng mga promotor. Bukod sa entrance fee, may pustakan din Meron pong entrance fee sir na 500 pesos. Pag papasok ka sa arena, magbibigay sila ng ticket. sa patuloy na pagmamanman ng mga operatiba sa lugar. Isang pamilyar na mukha ang kanilang nakita. Dito naman sir, sa isang video na nakuha rin natin, ito po ay form as evidence din po na sa fiscal office. Dito makikita na sir yung barangay official ng barangay na kung saan nandito talaga siya sa gilid lang ng ating CIDG operative at nakatayo siya sa isang upuan nanonood doon sa laban ng kabayo. Ayon sa CIDG PFU, nahuli kam din nila ang panonood ng barangay captain sa laro. Oh no, Cap! Bakit hindi niyo po sinisita ang laban? Hindi po ba bawal sa batas? Yarn? July 10, 2026, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga otoridad sa pinagsalim na puwersa ng CIDG PFU Region 11, Animal Kingdom Foundation, National Bureau of Investigation, Environmental Crime Division o ENCD-NBI at Department of Agriculture, Regional Field Office. Pakay nilang i-rescue ang mga kabayo na biktima ng illegal na sabong. So as a background, Animal Kingdom Foundation Incorporated. Ilang saglit pa, nagtungo na rin ang mga operatiba sa Barangay Buka, Santa Maria, Davao Occidental. Mga ma'am, sir, tama na po sa tupada dahil ang inaabangan po ninyong horse match, mabibisto na! Hoy! Alis! Hop! Dapa! Ito! Kapal ito! Dito! Hey! Woo! Nagakyatan sila nagpulasan. Ang bilis ha. Ang bilis nila, kuya. Ito mo. And they're kids. They're kids. Sino yung charge dito? Kuya, ikaw ba? Sino yung charge dito? Here. Pagdating sa lugar ang masayang hiyawan, napalitan ng takot. Mabilis na nagsipulasan ng mga tao. Alis na po kayo. Alis kayo. Hoy! Unang tinarget ng mga otoridad na mahuli ang mga promotor ng laro. Natimbog ng mga operatibang event announcer, isa sa mga organizer ng laro, habang kinakalap ang mga ebidensya ng CIDG PFU at ng NBI. Nakapanayam ng Animal Kingdom Foundation, ang isa sa mga kagawad ng Barangay Buka. Ang tanong ko po, di ba pag mga ganitong horse fighting, ano po, hindi lang naman po ito entertainment. May pagsusugal po o pagtaya pala, nagtatayaan, ano? Masasabi ko lang ma'am, sa ganitong pangyayari, siguro hindi na maulit to kasi pag walang hindi galing sa taas ang kautusan nga mangyayari to. Siguro sa aming dito sa aming barangay hindi na mangyayari to. Opo. Sa ilalim ng Republic Act 8485, malinaw na animal cruelty ang anumang uri ng sabong at dahil itinuturing na underground at walang permitang tupada, makakarap sa kaso ang mga nahuli. Kabilang sa mga inaresto ang event announcer, organizer at cashier ng pasugalan. Pero si Cap, tumigidig palayo at umeskapo na. Ito, Chip. Walang laman. Wala nang laman. Nasamsam din ng mga otoridad ang nasa tinatayang 1.2 million pesos. Kabilang dito ang mahigit sa 256,000 pesos na bet money, counting machine, sound system, trophies at iba pang gambling paraphernalia. Isang buwan matapos ang operasyon, August 7, 2026, sinubukan ng resibo na hingi ng panig ng barangay tungkol sa pagkakadawit nila sa insidente. Isang barangay kagawad ang inabutan ng raiding team doon sa mismong illegal na pasabong. Nakuha po natin ang kanyang telepono. Susubukin po natin siyang tawagan at kunan naman ng panig ukol sa kung bakit siya naroroon sa illegal na sabong ng kabayo na iyon. Nagre-ring na po. Ito ho yung telepono ng barangay kagawad na di umano'y inabutan ng raiding team na naroroon sa illegal na sabong ng kabayo. Hello, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Si Emil Sumangil po ito. Kagawad. Rinig niyo ho, mga kapuso. Biglang nagpatugtog sa background. Hello? Kagawad. Kagawad.
Wala pong sumasagot mga kapuso sa kabilang linya. Patuloy natin sinusubok na makuna ng panig si Barangay Kagawad, subalit tayo ho ay pinatugtugan ng musika. Hanggang sa ito'y patayin na. Samantala, nasa gitna naman ng 7 kabayo, 4 na barako at 3 inahing kabayo. Marami sa kanila nagtamo ng mga sugat sa ulo at katawan. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ng mga nailigtas na kabayo para sa atensyong medikal. Taong 1998, ipinasa ang Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of the Philippines. Layunin ito na protektahan ng mga hayop laban sa pang-aabuso. Inamyandahan ng batas noong 2013 upang mas pabigatin ang parusa at multa sa mga lalabag. Ang mapapatunayang nagkasala ay pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at magbabayad ng multang hindi bababa sa 30,000 piso. Huwag po natin ito ipasawalang bahala dahil ito po ay isang criminal law. And if you get convicted, you can either go to prison or pay the fine. Ngayong taon, 7 ang isinampang kaso ng Philippine National Police sa mga sangkot sa karahasan laban sa mga hayop. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng Animal Welfare Act, marami sa mga Pilipino ay hindi alam na may batas na nagbibigay proteksyon sa mga hayop. Marami pa rin ang nagugulat na mayroon palang law. So, isa yun sa challenges, sa gap. Actually, what we are trying to do now is address the gaps. So, isa yan. Creating a mechanism on how to better implement and enforce the law. Sa tulong ng mga NGO, nabibigyan ng pansamantalang takanan ng mga biktima ng animal cruelty. Kakaunti lang kasi ang shelter para sa mga hayop. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, nakakatanggap sila ng humigit kumulang 40 sumbong ng animal cruelty kada araw o mahigit 1,000 kada buwan. Sa listahan ng Bureau of Animal Industry, 7 lamang ang rehistradong animal shelter sa buong bansa noong 2025. Isa na rito ang shelter ng Animal Kingdom Foundation sa Tarlac. So, yan po yung binibigay natin dito. And of course, meron po silang healthy food, may water, araw-araw po yan na nililinisan at pinapalitan po. Hindi sapat ang bilang ng mga animal shelter sa dami ng mga dapat alagaan. Kaya malaking tulong ang pag-ampon ng mga rescued animal gaya ng ginawa ni Audrey. Kung nag-a-adapt kayo, they are your responsibility, they are your obligations. Hindi lang sila basta-basta bantay ng bahay. Responsibilidad nyo silang alagaan. Gaya ng tao, may karapatan din ang mga hayop. Kaya mahalagang sila'y ilayo sa anumang uri ng pang-aabuso. Kung nakasaksi ng pang-aabuso sa mga hayop, humingi ng tulong sa mga otoridad. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel